the craft of making empanadas has been transferred from one generation to the other. Like Florenza Aranz, who belongs to Generation Empanaderos, has been at it for 4 decades. Lola Florencia, as she is aptly called, has made a living and has helped her family through the challenges of life. Sumasama ko sa pagtitinda ng empanada, o ganon, mga ititibidanta namin sa mga baryo-baryo. Kaya alam ko nang gumagawa nito dahil maliit pa kami, nasanay na kami ganito. Yung tiyahin namin, sa kalola namin, ako naman ang sinasama dito, kaya marunong na ako ng ganito. Ang lola namin, siya ang naunang gumawa ng ganito, empanada. Tapos, nung umina na siya, matanda na, hindi na kayang maghanap buhay, yung tiyahin na namin ang sumunod na gumagawa. Tapos, nung naabot siguro ng ilang taon yung tiyahin namin na gumagawa ng ganito, tapos, hindi na nakaya siguro, mother ko na naman ang pumalit. Ayun. Kaya generation. Ng mother ko, ako na ang gumawa ito. Dahil ang kapatid ko may trabaho naman sila. Pero ako nagtatrabaho ko sa munisipyo noon bilang casual. Pero nung namatay ng mother ko, wala nang gagawa ito. Kaya napilitan akong nag-resign doon. Dito na ang ko. Another family that's cooking their way through the vegan grind is Irene's Empanada. Of course, cooking is an innate talent and can be inherited. So Irene is Lola Florencia's niece. The family has bannered this trade. Pero tinitake out namin. Bakit nyo napiling dito kumain ng empanada? Mas masarap kasi yung empanada nila dito. Ano yung malaking pagkakaiba ng empanada ni Lola sa empanada dito sa iba? Mas malasa siya dito, kuya, compare sa ibang empanada. This juicy and enticing creation has always been a crowd drawer when visiting vegan. Empanada cooking, a craft being kept alive by families engrossed in the business. Let's find out how it is done vegan style.